Babalik ako sa kanya. Magandang araw ng Sabado, kapanalig. Kapistahan ngayon ni na Santa Perpetua at Santa Felicidad. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilaya ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niya ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. May isang taong may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Itay, ibigay niyo na sa akin ang parte ko sa mana. at hinati sa kanila ng ama ang mga ari-arian. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng bunsong anak ang lahat ng kanya at naglakbay sa malayong lupain. Doon niya winaldas ang sa kanya sa maluwag na pamumuhay. Nang maubos na ang lahat sa kanya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yun at nagsimula siyang maghikahos. Kaya pumunta siya at namasukan sa isang tagaroon at inutusan siyang mag-alaga ng mga baboy sa bukid nito. At gusto sana niyang punuin kahit na ng kaning baboy ang kanyang tiyan, pero wala namang magbigay sa kanya. Noon siya natauhan at nag-isip, Gaano karaming arawan sa bahay ng aking ama na labis-labis ang pagkain at namamatay naman ako dito sa gutom. Titindig ako. Pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Itay, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat-dapat pang tawaging anak mo. Ituring mo na akong isa sa iyong mga arawan. kaya tumindig siya papunta sa kanyang ama. Malayo pa siya nang matanaw ng kanyang ama at naawa ito. Patakbo nitong sinalubong anak, niyakap at hinalikan. Sinabi sa kanya ng anak, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa harap mo. Hindi na ako karapat-dapat pang tawaging anak mo. pero sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, Madali! Dalhin niyo ang dati niyang damit at ibihis sa kanya. Suotan niyo ng singsing ang kanyang daliri at ng sapatos sa kanyang mga paa. Dalhin at katayin ng pinatabang guya. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito at nabuhay. Nawala at natagpuan! at nagsimula silang magdiwang. Nasa bukid noon ang panganay na anak. Nang pauwi na siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong sa kanya, Nagbalik ang kapatid mo, kaya ipinapatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil nabawi niya siyang buhay at di na ano. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok, kaya lumabas ang ama at nakiusap sa kanya. Datapwat sumagot sa kanyang ama, Ilang taon na ako naglilingkod sa iyo, na di lumalabag sa iyong mga utos. At kailanman hindi mo ko binigyan ng kahit na isang maliit na kambing na ipagkakatuwa namin ng aking mga kaibigan. Tatapwat nang dumating ang anak mong ito na naglustay ng iyong kayamanan sa masasamang babae, pinatay mo ang pinatabang baka. ngunit sinabi sa kanya ng ama, Anak, lagi kitang kasama at sa'yo rin ang lahat ng akin. Pero dapat lamang na magdiwang at magsaya tayo dahil namatay na ang kapatid mo at nabuhay, nawala at natagpuan. Gutom, yan ang naranasan ng bunsong anak na winaldas ang kanyang mana sa talinghaga sa mabuting balita ngayon. Mapapansin natin na sa kabilang banda ay mabuti ang naging dulot ng gutom na yon. Gutom ang naging sanhi upang matauhan siya at maalala niya ang kanyang tunay na pagkatao. Gutom ang gumising sa kanya upang mapagtanto niya na siya ay nagkasala. Gutom ang nagbalik sa kanya sa piling ng kanyang mapagmahal na ama. Ikaw, kapanalig, saan ka dinadala ng gutom mo? Batid kong madalas
hindi pa nga pisikal na gutom ang iyong nararanasan. Maaaring gutom sa pagmamahal, atensyon, pag-unawa, o minsan pa nga ay ang gutom na malaman ang purpose mo sa buhay. Minsan, hindi rin natin napapansin na pinupunan natin ang gutom na ito sa ating sariling kakayahan, sa pag-post upang makaani ng likes o comments, sa papuri ng ibang tao, sa pagiging overworked at perfectionist sa trabaho, sa satisfaction sa pagbili ng material na bagay at marami pang iba. Marahil sa panandaliang pagkakataon ay gumagaan ang ating pakiramdam at para bang napupunan ang ating gutom. Ngunit magigising tayo kinabukasan na gutom na naman at tila ba mas lumalim ang gutom na ito. Kapanalig, tulad ng aral sa ating mabuting balita, tanging ang pagmamahal ng ating Ama sa langit at ang ating kaalaman nito ang tunay na makapupuno sa mga gutom natin. Nawa, dalhin tayo ng bawat gutom natin kay Jesus, ang tinapay ng buhay, na kung sino man ang lalapit ay di na magugutom kailanman. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.